May gabi tanan. Before ta magsugod, magpray ta mga kaigsunan. Hallelujah. We thank you, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, we glorify your name, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Hallelujah, Lord God. We glorify you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you. Father, gamahanan ka Ginoo. Ikaw ang Diyos sa among kinabuhi. Diyos, ikaw sa imong simbahan. Ginoo ka sa tibuok kalibutan. Lord, way parihan nimo, labaw ka sa tanan gayud. And Father, kami Lord, nag-iusa karon dayon ning orasa. Nagaampo mi ang imong Holy Spirit maoy lukop sa among panagtigom karon o Dios. Bisan asa kami nahimutang Lord, ikapa kami unami sa imong balaang espiritu, isip imong simbahan Ginoo na nagabuhat sa imong buluhaton. Salamat Lord nga pinaagi sa imong grasya ug kusog kami Ginoo makabarog sa matubangan ug nagaampo mi nadihugan mo Lord ang imong pulong, ang pulong sa kinabuhi o gamong giampo amahan nga ikaw maoy magapanalangin sa pagwali sa imong pulong nga bisan asang dapita karon ang imong pulong Lord God moabot kini ngadto sa mga panimalay Ginoo nga kinahanglan gayud nga ang imong presensya ma-establisar nga ikaw ang among sangpiton sa tagsa-tagsa namo ka pamilya. O God Dios, panalangini ang imong balaang pulong Lord ning kagabion. Among gitugyan Lord ang among Bible study karon diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. May gabi tanan og Happy New Year kaninyo. Laing tuig na sad. Padayon ta sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kibaw ta mga kaigsunan nga kining panahona nangarang ang pagbalik sa atong Ginoo sa kita usab isip iya mga katawhan iyaha sa atong paningkamutan nga surrender nato ang atong kinabuhi og ang iyahang presensya madawat nato walay usa nato aning panahona nga mabugnaw kundi magpadayon kita magmainiton sa pag serve sa atong buhi nga Ginoo mga kaigsunan. Amen. Amen. So atong abriyon ang atong mga Bible dito sa Luke chapter 8. Luke chapter 8. Dinhi sugot ta sa verse 11 mga igsoon. Nagingon diri, now the parable is this: the seed is the word of God. And those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, when they hear and receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation fall away. Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the ground, on the good ground, are those having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Amen. Ato nakita igsoon ng kining the parable of the sower. The parable of the sower nga diin nagabugas siya sa four kinds of ground. Four kinds of grounds. Ato makita nga dunay kining wayside ug dunay rocky ground ug dunay thorny ground ug dunay sa good ground. O kibaw ta igsoon nga ang liso nga natagak ngadto sa wayside, sa thorny ground o sa rocky ground, mao kadtong mga liso nga wala makaturok o maayo
wala sila makatubo og maayo, ang uban nila nangamatay, ang uban nila unfruitful. O wala magsilbi, wala sila mag-serve sa ilahang purpose, suma sa isip o sa kakahoy nga mabungahon. And desire gyud sa Ginoo nato igsoon, isip mga kaanakan sa atong buhay nga Dios, is for us to be fruitful. O ang maunay plano sa Ginoo nga ang mga Christians aning kalibutan na maoy nagdala og kaayuhan sa kalibutan nga puno sa kadautan, puno sa kangitngit, puno sa kalauay, puno sa dili mga maayo. Pero dunay mga anak ang Ginoo, mga katawhan ang Dios, gayang giluwas o gipahimugso diha sa iyang gingarian. Ug ang plano sa Ginoo sa gusa nato igsoon is for every one of us to bear fruit. Ug ang fruit nindot man na bisan gani ang kining mga actual fruit nga atong kanon sige sa kada adlaw sa atong lamisa igsoon, nga ang atong mao ni atong kanon o nindot man gani na. So unsa pagkaigsoon ng fruit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang nagkanindot igsoon kay kita isip biya mga anak, ang incorruptible seed na itisok sa atong kasing-kasing, which is the Word of God. And that will be the most important thing sa atong kinabuhi in order for us to become fruitful. Kay wa magilahing makahatag og kaayuhan ani kalibutan na gawa sa mga katawhan sa Ginoo nga mao kita yaha mga anak. Kita ay ibutang dinhi ani kalibutan na itong isang kapan giayo panalanginan itagaan ta na sa gift of faith aron mahimo ta magpadaogon diha kaniya o aron maka serve ta sa atong purpose, and that is to glorify God and to become a blessing to others. Ilabi na sa mga katawhan sa Ginoo o sa bisan pa ang mga tao nga wala pa diha sa Ginoo nga ato silang malid diha sa tiilan ni Kristo Jesus. Amen? So mao lang atong purpose mga igsoon. Kung atong tan-awon dito sa Genesis chapter 1, ingon sa diha sa verse 28, verse 28. Diyan na. Diyan na dong. Nagingon rin sa Genesis 1:28. Then God blessed them, meaning the man, that was Adam. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So ang purpose igsoon sa paghimo sa Ginoo nato is to bear His image and His likeness. O usa ni ini igsoon is to become fruitful. Nahinumdumi isip mga anak sa Ginoo kaniadto wala pa tas Ginoo, dili gyud ta anak nga magahimo tag mga maayong butang para niya, para sa ato si katawo. Kaya ang atong tanang pursuits sa una para ra magyud atoa, para nato, para imuha, para ra gyud pa nato ba
Pero once ikaw na anak nahimong anak sa Ginoo, o na-planted diha sulod nimo ang incorruptible seed, which is the word of God, dunay transformation nagtabo na to. O mauna igsoon ang transformation mao karon isip iya mga anak, iya mga katawhan, we bear His image and His likeness. Kay mao man iyang gihimo nato suma diri sa verse 26 sa Genesis 1 nga ningon siya that God said, "Let us make man in our image and according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth. Be fruitful and multiply. Fill the earth." So sa ato pa mga igsoon, isip mga anak sa Ginoo, mga katawhan sa Dios, ang rason nga nung nagdalata sa iyang image, sa iyang likeness, aron matuman nato ang purpose sa Ginoo sa tao, diri nato. Iya ang mga tao. Mauna nga giluwas na niya, iyatang gihugasan sa iyang mahal nga dugo, iyatang gihugasan, iyatang gilimpyuan, o iyahatang gipuy-an, ang atong kinabuhi iyang gipuy-an. Mauna ang incorruptible seed sulod sa atong kasing-kasing. Ngano? Aron bear ta sa iyang image, ug naa niya ang atong likeness. Iyahang likeness diri nato. Ang likeness sa Ginoo igsoon is his ability to do something good. Kay mao man ang katuyoan gyud sa Ginoo mga igsoon, ang original purpose sa Ginoo nga ang tao mabungahon, ang tao maghimog mga maayong butang, pero lang na-corrupted ang tao sa diha nga naminaw siya sa tentasyon sa yawa katong serpent dito sa Garden of Eden nga mao'y nagtintal ni Eve o ni Adam. Na-corrupted ang tao. So nawa ang image, nawa ang likeness sa Ginoo. Pero praise God, panahon ni Hesus Kristo na atong gidawat sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, na-restored na rin ka nato ang iyahang likeness o ang iyang image. Mauna nga makabuhat na santa og mga butang nga maoy i-design sa Ginoo na nga atong mabuhat. And that is to spread God's goodness. To spread God's goodness. Maulay atong mabuhat mga igsoon. If only we will follow the book, the Bible, nga mao ang manual sa Ginoo nato, nga mao'y atong sundon, ang iyahang mga instruction atong tumanon, ug ang iyahang mga teachings atong adawaton, igsoon mahimo tang fruitful. Mahimo kang mabungahon. Makahimo kag mga maayong butang sa imong kaugalingon, makahimo kag maayong butang sa imong pamilya, makahimo kag mga maayong butang sa imong church, o bisan asa sa imong trabahoan ba o sa imong neighborhood, bisan asa makahimo ka og maayong butang. Kanalita dunay so diha sa imong neighborhood dunay conflict o diha sud sa imong panimay, nahimo kang blessing nga ang conflict na resolban, na sulban tungod kay naa man nimo ang goodness sa Ginoo. So ang unsay dili maayo nga gipugas sa kaaway dinhi aning kalibutan na pareha sa kangit-ngit, pareha sa kanang kaguliyang, kagubot, kanang kadautan, na ba? Mao'y ipugas sa yawa o kanang labi na kanang gitawag nila depression, na ang tao ma-depress, sinana. Maunay mga butang nga gihimo ang yawa. Sa yawa dinhi sa kalibutan ug sa mga tao. Pero praise God, nga gibutang sa Ginoo ang iyahang mga katawhan. Aning kalibutan na nga kita
ang mo reverse sa mga dili maayo na nabuhat sa kaaway o sa mga tao nga nagpaggamit sa kaaway, aning kalibutan na kita, ikaw, ako, na ma-reverse na to. Ma-reverse na to ang kasakitan, ma-reverse na to ang depressions sa tao, ma-reverse na to ang need, ang lack, ang curse, gikan sa sala, ikson. Mauna ang purpose nato aning kalibutana. Kung anay ta masayod ni ana mga kaigsunan. Mauna ang purpose nato aron atong ma-reverse ang mga dili maayong butang nga giso sa kaaway aning kalibutana, and we have to serve our purpose. Ipakita man ta ni Jesus ana igsoon nga ang iyang pag-ani mao ang paghimog mga maayong butang. Yatang gitagaan ta niya og good example. Siya ang atong best role model. Sa dihang ningon sa, the Spirit of the Lord God is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to release the captives, and give sight to the blind. Alam mo ra ang mission statement ni Jesus? Puro kaayuhan and to preach the good year of the Lord. Kuno, tanawon nimo igsuon na sa Isaiah 61 ug naa na gibasa ni Jesus sa Luke chapter 4 verse Luke chapter 4. Iyang gi padayag ang iyang mission statement. Nganong niani sa kalibutan. Praise God na natuman niya ang iyang mission. Kanya karon ang iyang mga katawhan sama nato, gi-anointan niya sa Holy Spirit, walang tahimuan niyang mga tao, walang tanya luwasa, walang siya mingon, luwas na ka? O, diha lang ka, luwas na ka. Kundili, ingnan ta niya, go into all the world and preach the goodness of God. Preach the goodness of God, or do God's goodness, and make disciples among all nations, teaching them to observe all the things which I have commanded you. And lo, I will be with you always, even unto the end of age. Tanawa ra mga kaigsunan. So, gibutang yun sa Ginoo, sulod nato ang iyahang presence, ang iyahang pulong. Aron ang iyang mga tao mo serve sa purpose, and that is to do God's goodness. And when we can do and we can spread His goodness, ang may tabuan na igsoon is the Lord will be glorified. God will be glorified. Kay gikan man na sa kasing-kasing ang goodness. O bitaw mo na mo ingon ta, God is good all the time, and all the time God is good. Ngano man kay nature na sa Ginoo ang goodness. Mausad na nato mga kaigsunan. Gihimotang dispenser of His goodness. Una sa tanan iyang i-deposit, sulod nato ang word of life, ang incorruptible seed na giingnon diha ni Peter sa 1 Peter 1:23. Nato tanaw, 1 Peter 1:23. Ingon sa diha, and having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Now, having been born again. So, ang nakapag-born again nato mga kaigsunan, mao ang incorruptible seed. Unsa ng incorruptible seed? Which is the word of God, which lives and abides forever. So, ang pulong sa Ginoo nga nahasud nato, nga dili kuno mamatay, apan buhi kini hangtod sa hangtod, igsoon na hasud nato. So mauni naghatag nato og kahimuan na makabuhat ang mga maayo. Amen. So dili gani na sa ato
sa atong own ability, own goodness. Kunili iya na sa Ginoo na gumikan sa iyang pulong nga naasulod nato, na naghatag nato kahimuan nga maka-fulfill ta sa iyang goodness. Aning kalibutan na mga kaigsunan. Amen. So mao na ang purpose nimo. Dili na ta pareha sa una lang, wa pa ta sa Ginoo. Muna diha sa Acts, nga lingon diya, in Him we live and move and have our being. Diha kaniya nabuhi ta, mulihok ta pinaagi niya, ug nabuhi nagkinabuhi ta tungod sa Ginoo nga naasod nato. In Him we live and move and have our being. Amen. So ikaw nga anak sa Ginoo nga na born again by His incorruptible seed, it is but natural for us to manifest the goodness of God bisan asa mga kaigsunan. Kaya di na makapareha sa una. Una lang if any man be in Christ is a new creation. New creation na ka. Lahi na ta kaysa una mga kaigsunan. Si Adam ug si Eve nawagtang nila ang goodness sa Ginoo, nawa nila ang likeness ug ang image. Pero karon mga kaigsunan, diha ni Jesus na nimo ang likeness ug ang image sa Ginoo. Image means God's character, ayang holiness, ang iyang kinabuhi na glorify kanunay sa Ginoo. Ug mauna naa natong image sa Ginoo. Nabutang og balik diha nimo. Unsay nawa ni Adam ni Eve karon naa na nimo. Kung di ta mag-struggle. All we have to do is to surrender our will, surrender our lives to Him, and let His will be done in us. So pauna, manifest ang image sa Ginoo diha nato, and then His likeness is His ability in us ngayang gibutang igsoon, so we can manifest His goodness and spread His goodness all over this world. Amen. O din ang ngalingon sa you are the salt of the earth. You are the light of the world. Ngano igsoon? Kay bisan asa ta, kita ang light of the world. O dan-ag ang atong kinabuhi ngadto sa mga ngit-ngit nga mga lugar. Isip salt, kita ang preservative. Aning kalibutan anong wala pa nimo i-judge sa Ginoo bisan grabe na kay kadautan, grabe na kay sala. Tungod nato nga naa pa dinhi. So let us pray and let us desire it that we can serve God's purpose. So sa atong kinabuhi na mahimo tang blessing bisan asa mga kaigsunan. Amen? Amen, oh. So mauna gingon niya, no? Be fruitful and multiply. Mauna ang purpose sa Ginoo diri nato sa Genesis, ang original purpose sa Ginoo diri nato dito sa Genesis 1:27 to 28. Kanino sa be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Amen. Fill the earth. Ang sa may i-fill na ito. Baligo na ito dito sa Genesis. Genesis 1. Yun yan. Verse 28, God blessed them. Amen. So, mana ipasabot sa Ginoo the blessedness of man. So, blessed. You are blessed, brothers and sisters. We are blessed. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Fruitful and multiply, meaning ipadaghan ang atong bunga igsoon. Ipadaghan ang atong bunga. Kung ipakatap ang likeness of ang image sa Ginoo nganto sa uban nga wala pa diha niya. Amen? Amen. So, kung imo lang suwayan nga mulingi ka sa imong wala og sa tuig soon, di gyud ka mo miss na agyud ang kadautan makita kinanimo sa bisan sa atong palibot.
ug ang corruption sa tao. Naana makita nimo na sa social media, makita nimo na igsuon diha sa internet. Ang tao grabe na ka-corrupted. Pero praise God, na naay mga katawhan ng Dios nga niya aning kalibutan. Na mintras wa patataw ka sa Ginoo, buhato nato ang iyahang purpose. Amen. So, how to become a tree producing fruit? How to bear fruit? Number one, meditate on the word. Meditate, simple kayo. Spend time on His word. Read His word. Study His word. Put His word into your hearts. Kanang gingon ko niya diha sa kuwan. Proverbs 4:20 to 22. My son, pay attention to my word. Incline your ears to my word. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Kana muna. Meaning, paminawa ang word. Tanawa ang word. Ayaw ipahimuwag ikan sa imong mga mata. Basaha kanunay. Praise God. Na doon natin maayong pananaw sa atong physical eyes. Pwede ta makabasa. Amen. So, basahon na to. Naamantay kay mo ang pagbasa. So, aton basahon ang pulong sa Ginoo. Kaya anam lang kataas mong grado tungkol sa tinanaw ng mga naadiha sa social media. So gamiton nato nitong mga mata sa maayong gawin ug mauna ang pagtanaw ug pagbasa, pagpamalandong sa pulong sa atong Ginoo. Amen. So meditate on His word. Sabot ana, put His word in our hearts and in our minds. Not just to meditate, but to speak forth His word. Imong tanaw Nixon ang ano si David, fruitful ang kinabuhi. Kay tungod na siya kanunay nag-atiman sa word. Atong tanaw sa Psalm. Okay, basahin yung Bible sa Psalm 1, chapter 1. Sa sulti niya mga kaiksuna, naging niya, blessed is the man. Walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. Amen. So, unsay kalipay sa mga anak sa Ginoo? Inoon sa bulahan ng tao, malipayo ng tao, nawa pa, lakaw sa sugyot sa mga dautan. Ni magbarog sa agianan sa mga makasala. Ni mulingkod sa mga lingkuranan sa mga bugal-bugalon. Apan unsay iyahang kalipay nga ng mga tawanan, mao ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Amen. But his delight is in the law of the Lord, or word of the Lord. And in His word, he meditates day and night. O ang pulong sa Diyos, iyang ipamalandungan adlaw o gabi. So mao di ay na si David, blessed siya, blessed to siya. Blessed to siya. Kung mausa na kita, igsoon, mahimo kang blessed kung ang imong pag-atender sa pulong adlaw gabi. Amen. And in His law, he meditates day and night. O ang iyang pulong, ipamalandungan niya adlaw gabi. Hallelujah. Sa resulta mga kaiksunan, ye shall be like a tree planted by the rivers of water that brings fruit, that brings forth its fruit in its season, and whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Mao na resulta sa mga tao na nagabarog sa pulong sa Diyos. Ay, kaning tao ba? Gustong shortcut pa. Mao na gustong sayon, gustong kaliran. Nana. Pero ang long term
nga principle ug ang long-term effect sa word na ay long-term effect ng word. Kung imo lang i-meditate kanunay kada adlaw, ingon siya diya ang saan niya igsoon na may tanom ta sa mas kahoy nga daplin sa sapa. Nga magapamunga gayod. Amen. Amen. Mamunga yun. Dili na mo na ingnon nga kanus ka ni mamungang kahuyan, no? Mamunga pa ba ka ni kahuyan? Di na. Ano? Kay natural na lang niya ang pagsigig mamunga. Kaya ingon siya diya, ayang dahon, dili ko na malarang. Dili malaya yung dahon. Hindi pa mabatan, kining dahon sa Isaiah son are the leaves of healing. Leaves of healing. O na, dahon bitaw sa Isaiah. So, imuho ng amplas, imuho na og kanang katong si Juan, si Hezekiah ba to nga naghawog og dahon niya yang i-aklap sa iyahang mga saban, sa iyahang sakit. So, parihar gud nato kanang maghaw-haw ta diha o kanang ati sa na dunay healing properties na kanang mga mga dahon na pausa na hatag nga example diri nato sa Psalm 1. Ganingon diri and brings forth its fruit in its season, and whose leaf also shall not wither. Ang iyahang mga dahon dili mga larang. Dili maupoba, dili ka na mawagtang dahon anak kundi kanunay naa sa dahon. Unya nagingon sa whatever he does shall prosper. Unsa iyang buhaton, unsa ikuptan niya, unsa iyang plano mo prosper. Gusto ka ana? Gusto ka ana mga kaigsunan? Di na ka kinahanglan mag-struggle. Di na ka kinahanglan mag-struggle. Asa ka mangitan kwarta unsay imong buhaton, igsoon ngano kay bisan unsa bisan asa kulambo yung ka palambuon yung ka sa Ginoo kay naa nimo ang incorruptible seed sulod sa imong kasing-kasing. Blessing yung kakanunay igsoon. Ang goodness sa Ginoo imo yung i-manifest always yun na igsoon. Ilabi na sa mga tao nga nagpalibot nimo na nangayo og nangita og ayuhan nangita og mga tao nga makagiya nila maghatag lamdag sa ilang kinabuhi nga puno sa kagit-git. Ikaw na naani mo ang goodness sa Ginoo. So itugot na sa Ginoo nga mo utagbo ang inyong mga dalan aron mahimo kang blessing niya. Aron manifest ka sa goodness sa Ginoo. And the more we do that, brothers and sisters, the more God will bless us and give us more capability to become blessing to others and to glorify His wonderful name. Amen. Sa maulay may tabo mga kaigsunan. Meditate on His Word. Meditate on His Word. And then be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Tanaw na ito ang Psalm 104. Psalm 104. Sabihan ang inyong Bible sa Psalm 104. Diri sa verse 16. The trees of the Lord are full of sap. The cedars of Lebanon which He planted. Amen. Ang mga kahoy sa Diyos puno ni sap. Ore nagdala kinabuhi sa kahoy mga kaigsunan. Amen. Ang pong sa Ginoo nagingon dito sa Ephesians 5:18. Be filled with the Holy Spirit always. Sa kanunay pagpapuno sa Banal Espiritu. So, kita nga nadawat na nato ang Holy Spirit that we have received the baptism of the Holy Spirit, meaning ang anointing sa Ginoo, ang infilling sa Holy Spirit na animo. How to be
filled always with the Holy Spirit. How to be full always. Kung saan na igsoon, meditate on His Word. And the more we meditate and know God through His Word, the more nga ang Ginoo mo increase diha nimo. Mo mature ka sa imong knowledge ni ating Jesus. O ang imong prayer usap mao'y makapasuod nimo sa Ginoo kay when we pray, ang tendency na igsoon sa dihang gaampo ka, ang nahitabuan na imong gi paila ang imong total dependence sa Ginoo niya. The more muduol ka sa Ginoo, the more na masuod ka sa Ginoo. O naisip niya mga anak, maulagi na ang likeness o ang image sa Ginoo mapurma diha nato. So mauna ang mga pamaagi, prayer, Word of God, worship, doing His service, maunang mga butanga ang makapahimo nato na maduol ta og sapot sa Ginoo. And kung maunay may tabo kanunay, mauna nga mo manifest ka sa iyahang goodness. Manifest ka sa iyahang goodness. Dunay mga tao ma-bless nimo. Dunay mga tao makailan sa Ginoo diyan. Dunay mga tao sama niya. So keeping full of the Holy Spirit, and then number 3, how to be fruitful. Number 3, we are called trees of worship. Trees of worship. Gitawag ta ng mga kahoy of worship. Suma diha sa Isaiah 55. Verse 12, for you shall go out with joy and be led out with peace, and the mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Amen. So gitawag ta as trees of worship. Mga kahoy ta sa pagsimbaw, sa pagdaig. Amen. Na worship is part of prayer. Or prayer is part of worship. Hindi na pwede nga mabuwag ito. Okay. Ang worship, mauna ang imong connection sa Ginoo, sa imong relasyon sa Ginoo. So, and if we worship Him often, may tabuhan na ang kaluyahon o ang mga kakapoy, mga discouragement, ang gitawag lang depression, kanang kabugaton, sa ay magpagulbul ta, o ang tanang mga negativism na naa na to, matunaw na sa presensya sa Ginoo. Every time na worship ka sa Ginoo. So ang meaning sa worship is constantly being connected with God. So bisan asa ka, konektado ka sa Ginoo. So mauna, connected ka sa Ginoo, ang depression, discouragement, kaluyahon, mga discouragement, kabugaton, igsoon, kanang feeling na gusto ka give up, inana, post pag yun sa tao sa Facebook, kapoy ko, nasa din mga tao, dali-dali ko, dong, ayaw yung taon, dong, yan. Pero kung kanunay tabo worship sa Ginoo, ang kining mga butang na effect ba sa kalibutan, ano mga effect sa kalibutan, kaya kalibutan na mga mahatag kaayuhan ako sa ang kana spirit of the world ba. Mauna yung kahatag sa kalibutan, depression, heaviness, discouragement. Kaya gusto man sa kalibutan nga bugnaon ka, na malayo ka sa Ginoo. Pero, is a Christian, aron sa kanunay, manifesta sa goodness sa Ginoo.
mao na ang paagi. Ang atong communion, ang atong connection sa Ginoo, ang worship. Imo na relasyon niya. Ayaw gina iputol. Ang kaaway, mao na gyud ang kaaway, ang yawa gusto gina nga malayo ka sa Ginoo. Una punon kaniya sa kalingawan. O nagtuo ta na pinaagi aning kalingawan sa kalibutan, ma-entertain ta after ana nagtuo ta nga ma-relieve ta o ma-refresh ka o niya kapahuway ka. Pero sa usamot Ginoo ng feeling of heaviness ana. Tuod katawa kay nana pero sulod nimo kakibaw naghihinay-hinayan ng kutkot sa kaaway ang imong kadasig, ang imong ugma sa Ginoo, ang imong kalipay sa pag-atiman siyang pulong, maunay tuyo niya sa kaaway nakuhaon niya, tagtango niya. Una iyatang i-lead yun ngadto sa spirit of the world. Pero if we are constantly surrendering our will to Him, na bisan kapoy ka, bisan o luya ka anang adlaw, anang gabiuna, pero usik yung kaniya, ma-relieve ka sa presence sa Ginoo. Ma-relieve ka sa presence. Amen? So, buhaton na ito na. Yan diha sa Isaiah 61. Isaiah 61. Ayun diya sa verse 3, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Amen. Kanindog yung verse. Muna po ningon sa diya. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Amen. Praise God. Amen. So mao na may tabo igsoon sa presence sa Ginoo. Ang presence sa Ginoo, iyahang pulihan o beauty ang atong kasubo. Unsa pa? Iya tagaan og oil of joy. Iya pulihan og oil of joy lana sa kalipay. Holy Spirit na. O ang atong pagpangutan. Tagaan ta sa Ginoo kuhaon na niya. Pinaagi sa worship kuhaon na niya igsoon. Tagaan ta niya sa oil of joy. Unsa pa? Ang spirit of heaviness kining kabukaton kanunay nga ay makuha na ito gikan sa kalibutan pa. Spirit of the world. But say, pulis Ginoo, the garment of praise. The garment of praise. That we may be called trees of righteousness. Na mahimo tang kahoy sa pagkamatarong. The planting of the Lord. Mga katauhan sa Dios nga tinanong sa Ginoo. Ang Ginoo may nagtanom nato. Ano? That He may be glorified. Aron ang Diyos maoy mag-glorify sa ato mga kinabuhi, mga kaigsoon. Amen. Number 4. Now to become fruitful. Number 4. We have the leaves of healing. O manong giingon kaniya? We have the leaves of healing. Katong giingon ninyo sa Psalm 1, whose leaves will not wither. Oh. So, ang kadto mga tao nga dunay kalipay sa pag-atiman sa iyahang pulong, ang ilang gahon dili malarat, dili mga matay. Oh. Diya sa Ezekiel 47. Now na to Ezekiel.
Ingon diri sa verse 12, along the bank of the river on this side and that will grow all kinds of trees used for food. Their leaves will not wither, and their fruit will not fade. They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Their fruit will be for food, and their leaves for medicine. Amen. Mao din na igsoon nga ang tinguha sa Ginoo nato is for us to bear His fruit. Kaya ang fruit kuno mao ang maghatag og pagkaon nato ug ang iyang dahon mo'y magdala og kaayuhan. Amen. Unya sad kung kita mismo blessed ta tungod sa presence sa Ginoo, ngayon driyo nga kuan kuno nga they will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Gikan sa presensya sa Ginoo. Ang tubig niya gikan sa presensya sa Ginoo. Aron kuno kita mamunga ug ang atong bunga kita makakaon, ang atong dahon mahimo ng leaves for medicine or leaves for healing. So magdala og kaayuhan ang dahon nato. Na dili lang para nato, bisan pa mahimo tang blessing, mahimo tang mga katawhan nga mo manifest sa healing touch sa Ginoo. Amen. Ako pasabot sa healing, magdakag kaayuhan bisan asa. Kaayuhan sa sakit sa panglawas, kaayuhan sa iyang huna-huna sa tao nga imong gisultihan sa pulong sa Ginoo, kaya huna-huna napuno sa kagubot o kalibog, kadala ka kaayuhan ngadto niya. O baka dunay dili maayo nga mga pangitabuan ng between those people o niya imong gi-reconcile sila. So bisan asa nagdala gyud ka og healing. Amen. Amen. So mao na ang purpose sa Ginoo nimo. Hinumdum ko na ay nanawag na ko gabi ko. Medugay na. Ya sa day katao na mura ka na troubled siya ba. Di kuan sa kaaway, di accuse sa kaaway. Kunya di makakat sa kaaway. Para sa kuan sakit anak, bawas pakak sa kaaway. Na kaaway na anak madung na ka mamatay na anak pa. So mo to'y iyahang kuan iyahang problema. Gabi ng dako ya ito nga istorya mi. Ya mo gitay laing istorya pulong pagit sa Ginoo nga makahatag kadas. Hangtod igsoon pila ka gabi nang inistoryahay. Kada gabi ako siyang paano ba mag-istorya ta, istorya ta. So malawag siya. Ayo kay lugar gikan sa laing lugar. Hangtod na nadawat yun niya ang total release. Na-release yun siya ikan ato ayahang idaladala nga di na sa kato. May problema kay di na sa kato. Kibaw tayo suon sa kanang trabaho sa yawang. So mauto nga naulingan din siya. Pupunta man din ang kinabuhi, ang pamilya na. Tumana, inana, yung trabaho, ang bintano na. Yan di sa kato, niwag na siya, inana. Yan kay, yung una-una, bakit magubot. So praise the Lord, na dawat yun ang total healing sa Ginoo, ang release sa Ginoo. So mausa na, ikaw, kitang tanan. Na bisan asan ta ibutang, o manifest yun ta sa goodness sa Ginoo. Maunay gidesign sa Ginoo nato. I-restore sa Ginoo natin nato through the Lord Jesus Christ nga nisud sa atong kasing-kasing o ang iyahang incorruptible seed, which is the Word of God, na naa na tanom sa atong kasing-kasing. Kung manifest yun ta sa iyahang kaayuhan. Amen? So before, nawag tang nakikikan sa tao sa diha na natagak si Adam at si Eve. Pero panahon ni Jesus, na-restore ta, na-reconcile ta o balik sa atong Ginoo o ang original purpose sa Ginoo of man, which is to be fruitful and to multiply and to fill the earth with His goodness. Na-restored na rin nato. So, amen? Nawata na, mauna ang reason, mauna ang purpose sa Ginoo nimo. Amen.
Nawata ayaw ingon nga ako ka. Ako gani wa man gani ko inana, lisod man gani ko, ako ka ina. O i-renew mo huna-huna. I-renew kay gi-restore naman sa Ginoo ang iyang pagkamaayo diha nimo natong tanan. Imo lang yung dawaton, ato lang yung dawaton. Ug atong bag-ohon ang atong huna-huna na di ay ang plano sa Ginoo nga maunang kahimtang sa atong kinabuhi igsoon nga mga kinabuhi nato unta nas kaniadto pa ang patas Ginoo na nadaa karon. Igsoon dili na mao ang purpose sa Ginoo nimo. Ang purpose sa Ginoo nimo is to bear His image and His likeness. Kay naa na nimo ron na restore na. All you have to do is to renew your mind. Dawato nimo ang will sa Ginoo. Then mahitabo na sa imong kinabuhi, and then kung mahitabo na, mauna na mo manifest ka. Kung manifest ka, pareha gud na ng pahubot. Anong pahubot? Imo lang abrihan. O, abrihan nimo na. Tanang tao nga naa niya sa kuan sa anang room, anang balay, makapanimaho. O, so, mumao ginaigsoon, kung naa nimo ang goodness sa Ginoo manifest na diha nimo. Bisan asa ka, bisan unsa ka nga, kinsa ka, manifest ka. Amen. 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 So, maunay plano sa Ginoo nato mga kaigsunan. I hope nga nakapunta karon kagabion sa main purpose sa Ginoo nato, sa original purpose sa tao. Na yan store na rin nato na mahimo the planting of the Lord, the trees of righteousness sa Ginoo. Praise be the name of Jesus. Igsoon katumanan sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, ug ikaw nahimo kang source of healing sa uban, restoration. Kay ang kalibutan ron puno og mga wounded people, broken-hearted people, hopeless people, puno mga discouraged people, igsoon, puno sa mga mental sickness o physical sickness, igsoon, mauna ang naharon sa atong palibot. Pero ikaw, ang church, kinahanglan mo serve sa atong purpose. Igsoon nga gibutang ta sa Ginoo dinhi as the healing center. Amen. Nakuha ba nato mga katawhan sa Ginoo? Amen. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. So, mabunga ta sa bunga sa Balang Espiritu. Ug ang leaves, ang dahon na nato. Ang dahon means the good work na nato. Our leaves of healing. Nungdum ko ni Pedring na ay masabat na po sa simbahan. Kuha na yung kayo. Yahan na yung kanang rub sa iyang kamot. Yahan na yung kuha. Utang dito. Bisa nun sa yapas. Alam. Unsa pong daon na. So, mauna kita mga igsoon. Amen. So, let us serve our purpose as the Church of God, who bears His image and His likeness. Amen. God bless this word. And to God be the glory. Magampo ta mga igsoon. Hallelujah. Father, we thank you, Lord Jesus, for your word. We thank you, Father, oh Lord, for leading us and enlightening us, oh God, that we have been renewed and we have been reconciled to you, oh Lord. And the image and the likeness has been restored unto us through the death of Jesus Christ, your Son. Dear Lord, in the name of Jesus, we receive all your goodness. It is your will and it is your plan and it is your will for us to be recipients of your goodness. Imo kaayuhan sa among panglawas, provision sa tanan mo panginahanglan, kalinaw sa among panghuna-huna, pagtuo, Lord, nga imong gihatag ka na. Lord, nagaampo mi nga imong i-step up among kasing-kasing nga madasig pagid mi sa pag-atinder, pag-atiman sa imong balaang pulong kay mao mani ang pulong sa kinabuhi, ang liso nga dili madunot. O Dios, nagaampo mi sugod karon among ipamanifest ang imong kaayuhan, ang imong goodness sa among palibot, sa mga katawhan nga nagdalandalas kamong aton
nagdaladala sa mga sapat, gibutang sa kaaway sa ilang mga kasing-kasing kinabuhi. Na mahimo ming kaayuhan ngadto nila, na mahimo ming source of encouragement, mahimo ming source of blessing, source of joy, o source of upliftment, O God. Kami na imong simbahan. And Father, nagaampo mi sa matag usa ka namong karon na among pilion ang pag-surrender sa among free will diyan. Aron ang imong katumanan mahitabo sa among mga kinabuhi. Dalaygon ikaw, Ginoo, simpahon ka, panalangini ang tanang mga kaigsunan na naminaw karon bisan asang dapita, Lord God. O himuang kaming manalangin sa kalibutan na puno sa kangit-ngit, na madalana mo ang kahayag ngadto kanila ug kaayuhan. O Dios, dumong himaya, imora sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah.